to GMC series, your daily source of wisdom, motivation, and financial growth. Here, we believe that success starts with the right mindset and wealth begins with the right knowledge. So if you are ready to take charge of your life, unlock your potential, not just a financial freedom, but a wiser and stronger you, hit that subscribe button and turn on the notification bell para lagi kang updated sa darating na episode. And of course, join our growing community of dreamers and doers. So, hindi lang tayo dreamers, doers tayo dapat. And today, pangatlong linggo ng ating episode 21. Reset your mindset. So, ito yung topic natin sa buong episode 21, Reset Your Mindset. At ang topic ngayon natin ng pangatlong linggo ay Starting Again. O, may pasimula ulit. Of course, new episode, new learning tayo. January, it's not just the start of a new year. It's an invitation to begin again. After resetting our mindset, mental clutter, now, nandito na tayo sa starting again. So, walang problema kung nagkamali ka. Kung sa gadget pa, sa mobile pa yan, kapag nag-i-error na yung system at hindi na naglo-loading, syempre, anong ginagawa natin? Diba? Ni-restart. Para kapag na-restart, maganda na yung takbo ng gadget na yan, ng mobile na yan. So, ganyan din ang utak natin. Kasi, minsan kapag loaded na tayo at masyado nang busy ang ating buhay, yung utak natin ay hindi na tumatanggap ng mga panibagong message, panibagong information. So, para makarecover tayo, para masagap natin at maintindihan natin yung mga bagong information makapasok, kailangan natin i-reset yung ating utak. Kailangan natin umiwas sa mga distractions para makapagsimula uli. Starting again ay hindi ibig sabihin na failure na tayo. Maling-mali na tayo. Wala na tayong mararating. Or tatanda na lang tayo sa kakasimula. Ang importante, alam mo, yung simula. Kasi, kung ano yung binibelt mo, yun din ang magiging future mo. So, starting again, it means you listen. You listen to yourself. You listen to your voice. You reflect. It means you pause long enough to choose a different direction. Nung linggo na to ay para sa mga pakiramdam nila ay naiwan na sila, late na sila, at sa mga taong hindi sigurado kung ano yung direction na tatahakin nila. It is courage in its softest form. Starting again is not a failure. It is courage to pursue your dreams, to pursue your goals. Here are the 5 most important reasons and lessons for starting again. First, you are not alone. This removes pressure, compassion, and self-blame. There are 3 reasons why people stop from starting again at all. First, fear of failing. Natatakot magsimula dahil takot na magkamali. Iniisip yung perfect na dapat. Pero ang hindi alam, hindi magiging perfect ang isang bagay
kapag hindi mo natutunan kung paano simulan sa maliit na bagay. Ang pagiging perfect, simula, ay hindi sa pamamagitan kung handa ka na o kailan ka prepare. Kailangan mong magdesisyon na magsimula para maging perfect, maging smooth ang journey mo. Pangalawa, waiting to feel ready. So ayun na nga, hindi ka magiging ready sa mga bagay kung wala ka pang nasimulan. Kasi ang pagiging ready ay kailangan ng foundation. Yung mga foundation na yan ay kailangan ng experience. Maging ready ka, kailangan mo munang mag-practice. Kailangan mong humakbang sa maliit na mga bagay. Kasi the more na nagkakaroon ka ng experience, the more na nagsimula ka sa maliit na bagay, ay nagiging compounding. So nag-a-add yung mga hakbang na ginagawa mo hanggang lumalaki at lumalawak. Yun yung mga preparation na kailangan mo. Hindi mo kailangan maging perfect una o maging handa bago magsimula. Dahil hindi ka magiging handa at magiging perfect ang lahat ng bagay kung wala kang nasimulan. Pangatlo, comfort. Comfort zone. So ayan, sanay na tayo kung ano yung nakasanayan natin, ano yung nakasanayan ng pamilya natin, culture, mga nakikita sa mga nakakasama araw-araw, yun, giging comfortable ka na doon. Nakalimutan mo nang magsimula. Nakalimutan mo nang meron kang pag-asa na mag-grow. Hindi mo na nakikita yung potential mo sa sarili mo at hindi ka na nagkakaroon ng self-confidence dahil nakababad ka na doon sa comfort zone mo. Ano yung mga halimbawa ng comfort zone mo? Yung mas masaya ka na walang pressure. Yung mas masaya ka na wala kang trabaho. Mas masaya ka na nakadepende ka sa ibang tao. Mas masaya ka na nagpa-party ka lang. So, mas comfortable ka doon sa mga short-term happiness. Pero alam mo, yung mga long-term na happiness ay malaking effort at malaking oras ang kailangan mong ituon. Kasi you aim for long-term or quality na mga bagay. Kailangan mong makaiwas sa comfortable zone na yan. Kasi sa comfortable zone na yan, ang kapalit niyan ay magiging mabigat in the future. So dapat, ang kailangan mong piliin ngayon ay maging uncomfortable para magiging comfortable ka in the future. Kasi, paano ka magiging comfortable? Kasi alam mo na kung paano labanan yung mga failure na yan, paano mo labanan yung mga judgment, paano mo i-handle yung sarili mo kung maka-experience ka ng mga ups and downs in life at naintindihan mo na ang success is not easy. So, mas pinili mo na mag-sacrifice ngayon, maghirap ngayon. Kasi, darating yung panahon, natatanda na tayo, hindi na natin kaya makipaglaban sa buhay. Kasi wala na tayong lakas. Kaya ngayon, habang bata ka pa, bata pa tayo, lumaban tayo. Labanan natin at ipaglaban natin ang ating mga pangarap sa mga judgment at sa self-doubt na yan. I-push mo na yung sarili mo ngayon. Na kahit tamad na tamad ka o kahit wala kang tiwala sa sarili mo, but you have to take action anyway.
Piliin mo ang sarili mo. Act now anyway. Kahit hindi mo alam, kahit hindi mo alam kung paano simulan, hindi mo pa nakikita yung result, basta simulan mo lang. Start anyway. Kasi at the end of the day, mahahanap mo rin. At mararating mo rin. Makikita mo rin kung ano yung magiging vision mo at mission mo sa buhay. Pangalawa, your past mistake don't disqualify you. So yung mga nakaraan na mga pagkakamali mo ay hindi mag-disqualify sa'yo para magsimula ulit. Because the more na nagsimula ka at nagkamali, mas lalo mong natututunan ang mga bagay-bagay na kailangan mong matutunan. Okay lang na magkamali ngayon. Just start anyway. Kasi ang mga pagkakamali, ang mga past natin, ay magtuturo yan ng napakagandang lesson at foundation natin para matuto sa lahat ng mga bagay na kailangan natin o instrument natin kung paano natin makakamit yung mga gusto natin sa buhay. Kung ano yung version na gusto natin mangyari sa ating sarili. Minsan, yung iba dahil nagkamali na sila, ay nagkakaroon sila ng hiya sa sarili. Kaya hindi na nila na naitama yung mga pagkakamali nila noon. Napangunahan na sila na mahiya. Kasi baka i-judge sila ng mga pamilya, ng mga nakakakita sa kanila. So parang nilamon na ng doubt at negative thoughts. Nakalimutan na niya na gawing tama yung mga pagkakamali niya. Basta, habang may buhay, habang may pangarap ka, mayroon kang pagkakataon at lahat ng oras ay valid para sa iyo na simulan muli yung mga bagay na hindi mo nagawa noon. Growth can't happen when shame is in control. So, yung mga pangarap mo ay hindi yan mangyayari kung magpapakontrol ka sa hiya. Just do it anyway. Act anyway. Your past is your foundation to grow farther. Pangatlo, starting again builds self-trust. Ito yung malaking foundation para magtiwala ka sa sarili mo muli. Start again. Kapag wala kang self-trust, yung motivation mo ay mag-fade. Yan. Kasi hindi strong. Kaya kailangan mo mag-build ng confidence at trust sa sarili mo na kayang-kaya. Walang bagay na hindi mo kakayanin. Alam ko na kayang-kaya mo gawin ang gusto mo sa iyong buhay. Kaya lang, napangunahan ka ng hiya, doubt sa sarili, naunahan ka na baka i-judge ka ng ibang tao, naunahan ka ng negative thoughts mo na baka mamali ka, baka hindi mo kakayanin. Alam mo, imagination mo lang yan. Pero once naman simulan mo na yan, once nagkaroon ka ng kahit maliit na experience, magiging unstoppable ka na. Tikman mo yung kaunting simula, magiging addiction mo na ang mag-grow at i-improve ang sarili. Unlearn yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo para maka-learn ka
doon sa mga bagay na kailangan mo. So every restart is a promise to yourself. You will show up again and again for yourself. Ang mga pangarap mo, ikaw lang ang gagawa niyan, hindi ibang tao. Kaya kailangan mong i-push talaga ang sarili mo. Kahit iniisip mo na hindi mo kaya, baka hindi mo kayanin, just start anyway. Pang-apat, small beginning leads to lasting change. Of course, ang maliit na butas, kapag lagi mong binubutas o dinadaanan yan, ay magiging malawak, lalaki yan. Kaya, huwag mong i-underestimate ang mga maliliit na hakbang. Kasi, in the future, believe me, lahat ng mga maliliit na hakbang na ginawa mo ngayon, mga maliliit na choices na pinili mo ngayon, in the future, masusurprise ka na lang na grabe na yung narating mo. Malayo ka na. Malayo na yung narating mo sa buhay. Makikita mo, yung iba, naging failure dahil sa walang disiplina. But because they start too big. Hindi mo kailangan na magsimula sa malaking bagay. Kasi ang ending, mabibigatan ka. Pero kung simulan mo sa mga maliliit, patagal ng patagal ay magiging magaan at magiging malaki at darami ang result. Parang nag-iipon ka lang. Siyempre, hindi mabubuo yung 100 pesos mo kung wala kang 25 centavos. Simulan mo sa 25 centavos. Kasi kung everyday you save 25 centavos, in the long run, masusurprise ka na lang na ang laki na pala ng naipon. Kaya huwag i-underestimate at huwag itsapwera na maliit lang to. Kasi ang pagsisimula sa maliit na bagay, ang pinaka-importante na hakbang para makapagbukas ng mga opportunity o potential sa iyo. Start small and stay consistent. Pang-5, promise to yourself that this year is about alignment, not perfection. Frame success in a healthier, more sustainable way. And you know, perfection creates pressure and alignment create peace. Kung ano yung goals mo ngayon, 2026, kailangan mong i-align. Paano? Halimbawa, gusto mong magsulat ng libro ngayong taon. So, syempre, kailangan mo i-align yung ginagawa mo sa pangarap mo. Kailangan mo magsulat ng libro. Hindi pwede yung gusto mo magsulat ng libro, tapos ang ginawa mo ay iba. Laro o kung ano ba yung trabaho mo na hindi related sa pagsusulat. So, hindi ka talaga makakapag-publish ng libro na pangarap mo, na goal mo. Kasi, hindi align yung ginagawa mo. Kailangan mong piliin ang katotohanan at hindi yung mga impressive na mga bagay. At yung ginagawa mo, dapat connected sa pangarap mo. Kasi kung nangarap ka, tapos tinalikuran mo, hindi mo ginawa, hindi talaga mangyayari. Kasi hindi align doon sa gusto mo. Kung ano yung pangarap mo, dapat yun ang lakarin mo. Kung ano man yung pangarap mo ngayong 2026, iwan mo muna kung ano yung bagay na hindi related sa pangarap mo. I-priority mo muna yung pangarap mo.
para matapos mo ngayong taon. Kaya mong gawin, kaya mong magkaroon ng 2 pangarap sa isang taon. At papatunayan ko sa'yo na totoong totoo. Kasi last year, sabi ko sa sarili ko na magpapublish ako ng book. So yun, May 21 last year, 2025, nag-publish ako. At meron pa akong isang goals ngayong taon, natapos na. Kaya gusto kong i-prove sa'yo na kahit sa maliit na bagay, yung mga sinimulan mo, basta yung mga trabaho mo, araw-araw ay naka-align doon sa goals mo. Mararating mo yan. Makukuha mo yan. Basta consistent mo ginagawa o araw-araw mong ginagawa. Mararating mo lahat. Sinasabi ko sa'yo, totoong totoo. Ano man ang pangarap mo ngayon, gawin mo na. Bigyan mo ng oras. Kahit 1 oras o 2 oras lang ang kaya mong maibigay. At sure ako, magtatapos itong taon na matatapos mo ang pangarap mo ngayong taon. Para sa next year, ibang pangarap naman. Kaya sana may natutunan kayo sa episode na to at magkita-kita ulit tayo sa next episode. At laging tandaan, your future is built today. See you sa next topic natin sa susunod na linggo.